May naitalang landslide sa barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal kanina madaling araw. At sa puti ito, makakusap natin si Henry Gavillaga, Sekretary ng Barangay San Isidro sa Rodriguez, Rizal. Sir, magandang tanghali. Si PR kang help po ito. Magandang tanghali po, Ma'am Pia. Ginoong Gavillaga, kumpirmahin lang po namin. Doon po sa landslide kanina, meron po bang mga nasawi? Reported po na nasawi namin on the spot ay dalawang bata po, no? Yung isa ay 3 months old at saka yung isa ay 6 years old po. Magkapatid po ba sila? Yung dalawang bata? Magkapatid po. Okay. Ano ho yun? Nasa bahay po ba sila? Yung bahay po ba nila nandun sa lugar na dinaanan ng landslide o pinagbagsakan ng lupa? Actually, ma'am, hindi po ito landslide na na lupa, kundi ito po ay parang mga shanty na itinayo nila doon sa ang banbaning kasi na lugar na ito ay marami po itong parang mga kalakal, yung naging scavenger sila, no? Pero labas na po sa area ng landfill. Pagkatapos, sa dami siguro ng basura doon na rin sila nagtayo ng shanty and naiwanan siguro itong dalawang bata na ito ng mga magulang, kaya tapos nagkaroon ng problema yung tinatayuan nila na shanty. Pero ngayon po, alam na po ng mga magulang? Yes, kasama po sila ng barangay ngayon. Tinutulungan sila doon sa kanilang yung labi ng dalawang bata. Balikan ko lang po, Ginoong Gavillaga, yung sinabi nyo kanina na hindi po siya landslide pero may mga shanty po na nakatayo. Ano ho yun? Bigla na lang pong gumuho? Yes, ma'am. Kasi light material yung bahay nila eh. Kung saan sila doon na nakapwesto, yun din yung mga basura na mga pinagpipilian nila. Okay. Marami hong bahay doon? Way back yung natala po ng barangay dyan, dati, 58 na shanty yan. Actually, nag-offer na yan yung munisipyo sa kanila ng housing dyan at saka yung iba ay nabigyan na rin ng bahay. Lamang yung mga hanap buhay kasi nila na andyan dyan sa area na yan, kaya nananatiling bumabalik sila dyan. So malinaw yun, hindi ho yun landslide dahil hindi po siya nakatayo sa lupa, nakatayo siya dun sa tambak ng basura, tama po? Oh yes, yung parang mga naipon na nila na basura na na-accumulate dun sa lugar ng pinagpipilian nila. Okay. Pero ano ho bang tulong na ang iaabot po ng lokal na pamahalaan dun sa pamilya? Sa ngayon po, wino-workout po namin yung mga pagkain nila, no? Pagkatapos inaayos po muna namin yung labi nila na yung mga pag-aayos dito sa punerarya at saka para matulungan po yung mga pamilya po nito. Pero sa ngayon, wala na hong ibang nandun sa area na yon. Kumbaga, na-clear na po yung area? Yes, ma'am. Wala na po. Dahil actually, madali lang naman mawala yung mga tao doon kasi para mga tabing-tabing lang ang bahay nila eh. Pero kamusta po yung panahon sa mga oras na ito dyan? Malakas pa ho ba yung ulan? Actually, ma'am, yung ulan talaga kagabi, hindi naman ganun kalakasan. Maski sa ngayon po, muminto na nga yung ulan dito sa amin ngayon eh. Okay. So talagang dahil like materials po at nandun siya sa tambakan ng basura, dun siya nakatayo, kaya bumigay agad. Yes, opo. Alright, siguro, Ginoong Gavillaga, paalala na lang po doon sa mga iba pang residente sa inyong lugar. Meron ho ba kayong nais sabihin sa kanila? Parang muling paalala lang na kapag pinaalis na, wag na pong babalik? Yes. Malinaw po ang programa ng pamalambayan natin na dapat wag po tayong magtayo ng mga barong-barong sa mga prone areas. Pero subalit po yung mga kagaya nitong basura na ito, pinagkakakitaan kasi nito ng mga kababayan natin, ng mga mahihirap. Kaya nananatili na kahit risk po, nagsusugal sila ng buhay nila sa mga lugar. Siguro po, it's a calling time na rin na para na dapat ipapato pa rin talaga na dapat hindi na po pagbabawal na silang magpatayo ng mga shanty sa mga lugar na yan. Nakikiramay po kami doon sa pamilya nung dalawang batang namatay at talagang sana po ay maiwasan po ang maulit ang ganitong klaseng aksidente. Maraming salamat po sa inyo, Barangay Secretary Henry Gavillaga ng Barangay San Isidro sa Rodriguez, Rizal. Maraming salamat po.